Good day mga Balbon, welcome back sa vlog natin. Siyempre, andito na naman tayo. Kasama naman natin si Andre Delfin. Siyempre, kaibigan natin galing Isuzu. And we're here at MOA kasi ngayon ang launch ng 2024 D-Max nila na solid talaga eh. I-check out natin yan of course. And Andre, baka meron kang gustong batiin o i-shoutout dyan? Shoutout nga pala sa family ko na nasa bahay ngayon. Yan. And please don't forget to like my page, Andre Delfin dash Iconic Dealership Inc. Yan. Yan. Sa mga customers dyan na gustong kumuha nitong unit na to. Yes. Yan. From Isuzu Pasig ako. Yan, Isuzu Pasig. Of course, syempre, any model ng Isuzu pare, Andre Delfin lang kausapin nyo. Dito yung contact number niya. Matutulungan niya kayo for sure. Ayan. We will do a quick walk around of this 2024 D-Max pare. Let's go. Unang-una natin, bago tayo pumasok, makikita mo agad na napakalaki ng kanyang side mirror. And ano to, keyless entry na to, tol. Ayan, oh. Pipindutin mo lang yan. Ayan, oh. May tumutunog na ganun. Oh, pagpasok mo pare, oh, ayan. Oh, dito pa lang sa bungad, mapapansin natin, itong top part is plastic. And then, soft touch naman tong bandang gitna. And then, this is leatherette or a leather touch with stitching. Yan. Of course, piano block naman dito sa part na to ng switches mo for your windows and your doors. Pasukin natin, you have your step board of course. And then, meron kang grab handle dito. Tara. Ayan. Okay. Siyempre, papakinggan natin how it sounds. Para sa akin ang tiba, parang durable na durable yung tulog sa akin nun. So that's good. So of course, let's start with the steering wheel. So steering wheel natin kapatid, andito yung mga controls mo and ang ganda ng design niya para sa akin. Itong merong pa letter V na yan. So piano block din yan. And then it is leather wrapped. So sarap niyang hawakan. And then of course you have your cruise control here. And then you have your logo dito sa gitna. Ayun, yung busina. Sana narinig nyo. And then of course your cluster. You have your two analog gauges sa magkabila. And then a center computer in the middle. And you have your air vents here at the top. Yung ibabaw, ano siya eh, malambot. Hindi siya plastic eh. So, and then meron siyang parang accent dito sa gilid. Yan. Tapos meron kang meron kang lagayan doon, tol, sa gitna. Pwedeng lagyan ng cellphone, documents, mga resibo, ganyan. Pwede mong lagyan ng ganon. So, dito din yung hazard mo. Then, of course, your infotainment system here in the middle. Nasabi nga natin, parang kamukha din ng sa MUX na parang pakpak ng paniki. Yan. And then your, of course, the controls here of your aircon. And then this is a dual climate control system na automatic. And you have a glove compartment here at the top. Meron din dito sa baba. So marami kang pwedeng ilagay, madaming storage dyan. 6-speed automatic transmission pa rin. Meron kang wireless charging. Meron ka ding USB dito. Yung pang aux dito sa para makakonekta ka sa infotainment system mo. You have 12 volts sockets here, and this is the 4x4. Of course, this is the top of the line. So meron siyang control dito. O yan, 4 high, 4 low. Ito yung switch mo. Yan. So meron kang rear differential lock na I believe that is the parang pinaka big difference from the previous generation or model nitong D-Max. In-apply na din dito yung safety feature na nakalagay dun sa recently launched din na MUX na meron na rin siyang yung tinest drive natin. Kung di nyo pa napapanood, nandyan lang sa taas yung link, click nyo lang yun, tinest drive natin siya. So pagka sinabi kasing 360 camera, usually 360 camera lang siya, lumalabas siya dito sa infotainment system, but here at least 3 hours ng driving mo nare-record. Ngayon, pagka na-record siya, to download the file, dito mo siya, dyan mo connect. Dyan mo load, or dyan mo i-download yung video mo. So, you have your traditional handbrake here.
Meron kang solid naman yung ano tol eh. Ayan, solid yung center console niya. And meron kang armrest na leather wrapped. Tapos meron ka ding compartment doon with 2 bottle holders na malalim. At the top, of course, andito yung ADAS na tinatawag nila. Technology yan ni Isuzu. May camera yun dito sa may ilalim. So makikita nyo, ayun yung itsura niya. So ito yung rear view mirror. Siyempre, meron kang pang matindihan, of course, na lagayan ng salamin mo. Then, mga ilaw mo dito. Ayan. Siyempre, check natin yung sun visor natin. Vanity mirror na merong ilaw. So, ayos. Siyempre, hindi pa pwedeng wala sa pasahero. So, meron din yung ilaw and vanity mirror. Yeah. Okay. And then, siyempre, kung mapapansin nyo, blacked out yung kanyang interior. Even yung kanyang headliner is black. So, okay naman yung appearance niya para sa akin. And speakers, meron siyang speakers dito. 1, 2, 3, 4, 5. Meron dito. Meron siya dito sa meron siya dito sa taas. So, sigurado ako solid yung tunog nito. The seats are very comfortable. So, meron silang tinatawag dito sa ipa-flash ko na lang sa screen. Ang hirap banggitin at tandaan kung ano yung pangalan ng materials na nilagay dito sa may part ng likod mo and dito sa may puwetan. Pero yung mismong quality, pagka hinawakan mo, all in all, maganda. Then power seats na to, of course. Yan. Meron siyang airbag dito sa gilid. Meron siyang mga airbags, curtain, and then of course dito sa harapan. Yung driving position, kita mo yung ibabaw ng hood. So kung gusto mo pang itaas, walang problema. Yung materials na dito, of course, sa mga pindutan, katulad nung napakita natin before sa MUX, quality talaga yung feel pagka pinindot mo. Ayun o. Teka, tol, baka naman hindi ka pa nakasubscribe sa channel natin. Kung bago ka sa channel natin at gusto mo yung mga ganito content, kindly subscribe to our channel. Samahan nyo ako, experience natin itong mga walk around and test drive of different types of vehicles. Kahit paano, nasi-share ko sa inyo yung experience and yung point of view ba. Kahit na, especially may mga nanonood sa atin na nasa abroad pa, ng mga kaibigan, at least nakikita nila ngayon kung ano yung mga lumalabas na sasakyan dito sa Philippines. So that, when they come back here in the Philippines, meron silang idea kung ano yung pwede nilang bilhin or napupusuan na sasakyan. Diba? Okay, so let's check out the back para malaman natin kung ano yung nararamdaman or mga pwedeng magawa ng mga pasahero sa likod. Let's go! Alright, so on the second row, you have your grab handle here para sa pasahero natin. So let's go, ka tayo. Okay, yun, basic na basic. Diba? Alright, so yung seating position niya is ganito. I am 5'6" in height. And you can see that there's a lot of room here. So hindi pa ito yung driving position ko. Most probably baka i-abante ko pa siya. Pero kitang-kita mo kagad na malaki. And then meron ka ditong pwede mong buksan. Pwede mong sabitan ng karne na binili mo sa palengke. So pwede mo dyang i-shoot yan. So dito lang sa side na to. Dun sa kabilang side wala. And of course meron kang parang maliit na butas dito na lagayan ng pwede mong ilagay siguro yung cellphone mo with USB Type-C charging port here. And then meron ka ding air vents dito na dalawa para sa dalawang pasahero dito sa likod. And of course, yun na mention ko kanina, meron siyang speakers dito sa taas, dito sa may bubong. So dalawa 'yan. Ayan, and you have your grab handle here. Of course, meron kang center armrest dito na matibay din na may dalawang bottle holders. So kung mag-drive-thru kayo, meron kang paglalagyan ng soft drinks mo, di ba? Yan, ganyan. Ganito yung dating. And the headroom is pretty much decent headroom for me. Tapos yung upuan, sakto din. Comfortable. And it's really important that you have a great materials pagdating sa upuan. Kasi alam natin na sobrang laki din ng epekto ng riding comfort pagka maaganda yung upuan, 'di ba?
So, ayan, meron din, nahahati din to. So, I will show you kung paano siya hinahati and anong ginagawa nun. As I mentioned, parang naka 60-40 na, na hiwalay. So, pagka hinila mo lang tong nasa baba, yung latch na dito, so you can have a storage here, a storage compartment na pwede mong paglagyan ng kung anong tools. And then, isasabit mo lang siya dito, i-hook mo lang siya. Ganon din sa kabila, natitiklop din yon. In case na kailangan mong gamitin tong likod, kung meron ka isasakay na hindi pa pwedeng mabasa, for example, you don't have a cover dun sa likod, sa bed, pwede mo siyang gamitin and ma-utilize. So this is very usable space in case na kailangan mo. That will take us to the bed na. Tignan natin yung sa likod kung anong mga meron pa dun sa likod. Let's go. Alright. Of course, bago tayo pumunta sa likod, papakita lang natin yung mugs niya. So this has a tire of 265/60 R18 Dunlop 8052 Grand Trek tires. So quality yan for sure. Ganda. Pakita ko na rin sa inyo yung pang-ilalim nito. So ayan yung pang-ilalim niya. Oh, sobrang kapal na talagang alam mong pang truck. Ewan ko kung kailan mo pa masira yan. Ang mga usual feedback kasi na re-receive ko, meron akong nakakalaro sa basketball na talagang avid fan din talaga ng Isuzu, na yung pang ilalim niya talagang solid talaga at matagal masira. So ito, pag inopen mo yung tailgate niya, medyo mabigat. Alam mong matibay. It comes standard with the bed liner. And meron siyang parang sports bar na nandun sa ibabaw. Nandun pala sa taas yung third brake light mo. And yung tail light niya na parang 3 layer na hiniwa-hiwa. And then you have your Isuzu badging here and the D-Max logo. Yan. And this is your rear camera. Dahil nga may 360 camera to. Importante yan, lalo na sa ganitong sasakyan na kailangan, syempre, kita mo yung likod. And then this is the LSE, of course. 3.0 TD. Yan. Ganda. You have your rear parking sensors. Ayan tsaka ito, meron kang sticker. Differential lock. 4x4 differential lock. Alright. That's nice, diba? Okay. Alright, so I think this is the time na kailangan na natin ipakita yung makina. So ayan yung engine niya, tol, na mukhang sobrang tibay. Ayun talaga yung yun talaga yung unang mapapansin ko sa kanya Robust yung dating sa akin Ayun yung edge ng Isuzu, yung technology na ginagamit nila is the Gear Insane para mas matibay, mas matagal gamitin pag ganun. So, of course, merong downside doon, medyo maingay ng konti. Pero ngayon, sa mga ginagawang makina ng Isuzu, mas matahimik na siya Hindi na siya katulad nung dati na siyempre pagka diesel engine maingay. Hindi. In this case, solid na solid pa rin. Tahimik na, reliable pa. If you are looking for a pickup na gusto mo nang isama hanggang sa pagtanda mo, itong D-Max, isa to sa dapat na i-consider mo. And this variant, this is the top of the line, is priced at 1,945,000 pesos. And in that price range, I think it's a very reasonable price for me because of the durability and the quality, the build quality of Isuzu na ginawa nila dito. So, kung tara sa market ka, check this one out. Di ba? O mga balbon, isa na namang review and walk around. Of course, abangan nyo yung ating next episode. Test drive naman ito. Mga balbon, tara sa Tagumpay.